Eto daw po, mga lebiste o si lebiste nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang number one na problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN, power. Kuryente ang problema Patay natin. na patay yan. Bawal Walang tsaka pupunta iba. dito. Tapos magla- O sige nga, sabihin nyo sa akin, no? Sino dito? Baka wala eh. 100% wala ho, mga kababayan. Kasi ayan, no, nakababad kayo kay Mark Ramos, oh, at pinagpapasalamat ko po iyon. No? Kuryente, mga bossing. Lia, 717, shout out sa iyo. Oh. Simpleng problema lang po ba 'yon kapag walang pagka walang kuryente? Hindi ho. Sa panahon ho natin ngayon, hindi. No? Malamang si Sir Eseng Mariano nagwawala na diyan. Bakit? Walang kuryente, hindi ako makanood kay Mark Ramos. O, di ba? O, si Ma'am Margie Barcebal baka sabi, gagalit na. Walang kuryente, hindi ako makapag-charge ng cellphone ko. Number one, mga bossing, na kinakain. Bukod sa pagkain, bukod doon sa pyramid, kuryente ho, mga bossing. Napaka-importante ng kuryente sa panahon natin ngayon, mga bossing. At eto nga po yung pinag-uusapan nila. Talagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Kalokohan. Uy, genius sa kalokohan daw, oh. Putik na yan. Uy, kaibigan ng nanay mo. Lebiste, ito. Si Ombudsman Remulla. Alam niyo ang pinagtataka ko? Talagang, bakit tumalon si Lebiste? No? Ito yung promotor eh. Si Ombudsman Remulla ho, mga kababayan eh. Siya yung promotor na nagsabi na, putik na yan, batang-bata ka. Nininegosyo mo. O, di ba, yung prangkisa, senador pa nanay mo. Yun yung mismong sinabi niya. At lahat po ng vlogger, mga kababayan, lahat po ng news, mga boss si Pamo, sir, nakatuon kay Ombudsman Remulla. Kami bilang vlogger, mga bossing, re-reactionan namin. Di ba? Re-reactionan namin yan. Kasi Ombudsman ang nagsabi. Di ba? Pero ang tanong, bakit tumalon? Bakit yung mismong dapat na kakasuhan, hindi yun yung kinasuhan? Bakit doon kay Yusek Castro?